Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ulit si Brother Michael. Po si Brother God. Ako po si Brother John. And this is the hindi masyadong late night after session of fellowship. Episode 20. Sheesh! Okay. So, Gandang gabi po. Magandang gabi po sa ating lahat. Misa pa po kami po ay nagsama-sama po muli sa gabing ito sa aming ika-20th episode para po muli. Siyempre, ano pa bang bago kundi ang patuloy na pagbulay-bulayan, pag-aralan, magbahagi po ng aming mga naunawaan sa nakalipas po na pananambahan sa aming church. Bago po lahat, tayo po yung mag-umpisa sa pamamagitan po ng pananalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, minsan pa po Ama sa gabing ito, pinupuri ka po namin at patuloy na itinataas ang iyong pangalan. Salamat po sa pagkakataon naman na muli sa gabing ito ay kami yung pinagsama-sama upang patuloy na sa mga salita mo ay magpulay-pulay upang sama-sama po kami matuto at makaunawa. Naway patuloy na sa kalagitnaan namin, Ama, wala kaming magagawa sa aming sarili kung hindi mo po kami sasamahan. Kaya po dinadalangin namin at inangkin namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo upang bigyan kami, Ama, ng pangunawa, karunungan, kaalaman upang sa mga naintindihan namin, Ama, hindi lamang ito maging karunungan kundi maging pananampalataya po ng bawat isa. Gayun din po, Ama, sa mga makikinig, mga kasama po namin na makikinig ng programang ito na may pagpalain mo po sila at tulungan mo po na sa pamamagitan nito makabahagi kami, Ama, ng biyaya sa pamamagitan ng pagkaunawa namin sa iyong mga salita. Tulungan na po kami na lumago, Panginoong Diyos, at patuloy na maging handa, maging karapat-dapat habang naghihintay sa muling pagparito po ng aming Panginoon Hesus. Salamat po aming Ama at inangkin namin na katagumpayanan ng gawain mula po sa umpisa hanggang sa katapusan at patuloy na ibinabalik ang lahat ng papurit, pasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. yan. So, kamusta? Ano nangyari ngayong hapon? Fellowship ulit. Kanina, Esa. Ito. Ilan lang kami punta karon? 5. Limang youth. Tapos, yung other 2, sila Cherry at sila Esa. Yun. As usual, punta kami doon para ibahagi yung pinag-aaral natin sa umaga. So, nagkaroon lang ako short personal review tungkol sa study. And then, dahil hindi sila na-attend nung ganina. So, ayun, nagtanong si guide sa bansa ang ito namin. And then, patuloy siya nag-share. Ano naman? So, ano nga, kamusta naman ang pag-aaral? Okay naman? How's the youth? Yun. Ano ba? Ano ba? Parang, okay naman. Gano'n ba? Ano lang, nakakalungkot lang. Parang, Bakit? Bakit nakakalungkot? parang sayang wala yung iba namin. Walang ibang mga youth doon para sama namin makapag-aaral sa salita ng Diyos. Okay, so kamusta naman ang Bible study? Sa bahay ba o sa church? Sa bahay. Sa bahay? Doon ulit sa dati? Ito namin si Nadine. O, kamusta naman? Umattend ba sila kanina? Hindi ko alam eh. Ay, umattend siya eh, pero naumuwi rin daw siya kasi kailangan niya take care yung mama niya. Oh, so what's the problem? Siyempre, siya yung nagte-take care mostly sa mother niya, kaya minsan hindi siya nakakasama sa mga fellowship. Kaya ang ginawa namin is inibita na rin namin siya. Mas malapit yan sa bahay nila. And kasama namin yung family nila, yung mga anak ni which is sila Yen and Esa. Kumusta naman si Nalin? Kaya naman, yun, nagbabalak
yung mga balak din sa futures. Anong balak sa Gusto future? gusto mag-ano, Sawa? gusto mag Good. mag-abroad. Mag-abroad. Sinalin? Oo. Bakit? Ilang taon na ba Oo. yun? Dahil alam mo, narinig ko sa tita niya ate, parang gusto siyang kunin. And sabi namin, pag-pray mo lang since di pa natin alam kung anong nangyayari. Okay. So, sino nagturo kanina? Ah, nag-share lang naman ako dun Oh, din. yung iba, bakit wala? Sino ba yung mga kasama kanina? Ando si President? Ay, ando ba yung leader? Yes. Oh, uy, Ha? anong nangyari? Nag-share? Nag-ano kami, nagtanungan lang. At then, ewan ko, parang, So, parang, ano naman yung mga tanungan sa gawain? mostly, naging tanong din, kasi ano eh, Ano ba yung mga tanong? Naintindihan mo ba? Ganon? parang ganun, parang, Hindi ko ano alam, na, di ako nakikinig. Tulog ako eh. Ganon ba yan? ano naintindihan, no? Ganun, So, parang, wala silang intindihan. yan, tinanong ko yun ano yung sagot mo, brother, dyan? Yung yung bago mag-start mo, ay, yung tanong siya, ano natutunan namin, siguro yung game. May message na ako na also. So, for me, pinanggit ko lang naman is yung, diba, nag-focus yung sit-up natin sa lungs. Kaya, binawi ko, ko sa lungs. Ano naman. So, okay. So, tapos na tayo dun. Mukhang okay naman. Mukhang usual. Mukhang same naman. So, kamusta naman this week? Dahil merong araw na walang pasok, di ba? This week ba? It's 21. Ano ba yung araw yun? Tama, Thursday. Thursday. Oh, anong plano? Plano kami ng eating fellowship sa church. Oh, And tatawa ako dun sa mga gusto nilang pagdalhin, mga gusto nilang dalhin eh. Isa spaghetti, yung isa carbonara. Ay, yung isa tag dito, kanin na lang daw. Isa, Ice yung with lugaw. yung So, isa lugaw, adik. so kamusta naman ang mga dadalo na ibitahan nyo na ba? Di pa namin na-announce sa kasi parang di pa siya clear. So, parang pag-usapan pa namin yung time. And parang magkakaroon na ng sarili-sarili yung mga dala-dala. Okay, kayo may gusto niyan. Tingnan natin ano mangyari. So, kamusta naman ang worship service kanina? Magulo. Bakit Minsan magulo. magulo? Minsan magulo pero parang siyempre I'm amazed din how nung Friday fellowship, how yung gawain natin nung Friday is like connected dun sa tinuro sa yung like parang it's like hindi sila nag-usap but somehow parang it's obvious na it's like the parang parte siya ng tinuro ng Friday. And parang nakakalito rin some part may gusto rin akong may mga katanungan din na parang pwede ma-answer din. Eh di dun muna tayo sa naintindihan nyo. Ano ba yung naintindihan nyo kanina? Ano bang meron kanina? Yun. Kasi ako wala. Oh, Kayo ang kayo ang mag-share ngayon. tulog ka ba kanina? Oy, tulog ako kanina, inaantok ako eh. Anong meron kanina? Sa first part, of course, titignan natin yung majors sa
First John chapter 3. Mhm. Saan natin? First John chapter 2, verse 18 to 24. Okay. So, ito. Kung munti kong maanak, huwag tayo magsiibig ng salita. Unang di naman, kundi ng gawa at katotohanan. Di tayo makilala natin tayo sa katotohanan at papanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong nakilakal sa ating puso at nalalaman niya lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinituto natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang Panginoon. At ito ang Kanyang utos ang malampalataya sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesucristo at tayo mga ibigan ang sa Pilipinas. Ang pinatupad ng Kanyang utos ay lalas at siya sa kagawin. At dito nakikilala natin na siya na sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibigay sa atin. Binanggit nga dito yung pagmamahal ng Diyos na sinasabi, His love is greater in our heart, or God is greater in our heart. Diba? Na binanggit na alam niya yung nangyayari sa utak natin. And then binanggit that kung pamahalan natin yung mga kapwa natin, no? Nasa katotohanan tayo. And then, kung hindi naman, napunta tayo to condemnation. Kung titingnan natin sa uh, verse 21, mga minamahal, kung tayo hindi natuwa ng ating puso, ay pagkakatiwala tayo sa Diyos. Yan. And, binanggit nga that yung greatest commandment, diba? If you love your binigay na greatest commandment sa ating mga Diyos, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pati na rin yung second greatest command, mahalin mo yung mga kapwa, gaya na yung pagmamahal sa iyo sarili. And pinanggit ko rin that Jesus is love. If you love Jesus, ina-accept mo na minamahal mo yung Diyos for the symbol of this Christ. Kung talaga natin, bakit nga naging na naituro yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos, diba? Ano ba yung ginawa ng Diyos sa atin? Kung titingnan natin sa Romans chapter 5 verse 8, so, dati pinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo may mga makasalanan pa, si Kristo ay nangasay dahil sa atin. So, in other ways, diba? Binigay na yung buhay niya para sa atin para matanggal tayo sa condemnation niya. Pinako niya si Jesus sa cross through the love from His Father and from Him as well. Ilang lang siguro sa aking napasyalan. Oh God. Ano dadagdag mo doon? So yung tulong ko naman is parang kasi nagtungkol ako doon sa lalo na sinabi sa atin ng ating pastor, which is doon sa wait lang. Yata ito. Yes. Yung sa 23 which is, at ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So, parang dun sa worship service na nawakan ko, it's about how kung gaano ka-importante yung love.
'Di ba? Kasi since like nung Friday na paunawa na sa atin 'yun na how a big part yung, love sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, so makikita natin dito 'di ba na kahit dito may, parang kasi sinabi dito na ano, na kailangan natin sumampalataya sa Kanyang pangalan, sa anak na si Kristo at mag-ibigan. Kaya nga sabi ni brother diyan, parang 'di ba naging parang like summarization yung ng Ten Commandments is yung dalawang utos which is, love your God with all your heart, all your mind, and your whole soul. 'Di ba? And kumbaga yung parang same ng utos na yun, dun sa pangalawa is, love your neighbors like yourself. So basically 'di ba, tinuturuan tayo ng Panginoon, na yung love it's really important. Kumbaga kung saan kung mahal mo talaga ang Diyos, you need to also love your brothers and sisters. Kasi mismo yung Diyos yung love, 'di ba? And sinabi dun, 'di ba, manampalataya sa pangalan niya. Kaya explain dun ng ating pastor how important the name of, Jesus is, kung saan, explain dun further na yung pangalan niya it means love, and it is because of what Jesus Christ did to us. Yung ano yung ginawa niya sa sa krus, ano po ba? I think sa sa Colossians chapter 3 verse 17, sabi doon, "At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin niyo lahat sa pangalan ni Panginoon Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya." 'Di ba parang, tinuro dun sa atin ng ating pastor na if this name is Jesus and kung at siya 'to, and means parang yung ginawa niya sa atin, itong nito it declares, God's love to us. Kaya alam ko binigyan tayo ng dalawa nun, 'di ba, bago magtapos, which is believe in the name of Jesus and love your brothers and sisters. So alam mo yun, parang as we believe in the name of Jesus, we understand, God's love, the God the Father's love. So by this we are, having faith sa kanyang pagmamahal sa atin. And second is magkaroon tayo ng pagmamahal sa ating mga kapatid. So ayun yung nauna lang naman. Okay, so kung yan ang mga naunawaan nyo, ano naman yung mga tanong nyo? Ano yung mga naging tanong sa inyo? So para sa akin may part pa rin na it's like I want to know, ano parang like knowing, kasi it's not clear pa rin sa akin yung about dun nga. It's like how important this parang why alam mo yun, parang bakit na-involve dun yung name of God? Like bakit hindi na lang like love your brothers and sisters? And like alam ko na mention din yun like I think sa First John chapter 2 verse 12 hanggang 4. Yes, tama nga tama. First John chapter 2 verse 2 hanggang, sorry. Chapter 2 verse 12 hanggang, sabi doon, "Kayo'y sinusulatan ko, munti kong mga anak, sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagkat inyong dinaig ang masama. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagkat inyong nakilala ang Ama. Kayo'y aking sinusulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa nung pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinusulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malakas at ang salita ng Diyos ay nanaan sa inyo at inyong dinaig ang masama. So basically, yun lang naman yung tanong. Ano ang tanong dun sa verse na yun? Okay. I want to know like, parang syempre, why is it, kahit lalo na sa ama, like, na ano siya like, na mention siya 2 beses. And why, parang, how it connects sa, dun sa mga anak and sa pananampalataya ng anak at sa mga ama. Yeah, parang ayun yung parang, how does this help us parang to believe in God the Father's love?
Ikaw dyan, may mga katanungan ka ba? Siguro wala mo na ask for no. Talino talaga. So, naintindihan mo yun. Paliwanag mo. Ah, Ako, di ko alam yun. So, Hindi ko naman paliwanag mo. Di ko alam yun eh. di ko nga siya po na ano. Pero kung titignan ko, Wala eh, di ko alam I yun eh. think uh, Tulog yun ako na. nun, tulog ako nun. I think yung di ako sure, pero ito yung binabanggit dito. Um, pinapasalamatan ni John yung mga taong binaggit na ito. Sapagkat nakikilala nila yung ama. Siguro, parang parehas nga din sa children at sa father. Ano ba yung pinagkaiba? Diba? Kasi yung sa anak daw, sinabi, ay nakikilala nila yung ama. Pero kung titingnan natin sa mga tatay, nakasulat daw, then, ay nakikilala nila sila nung sa umpisa pa lang. So, I guess, siguro parehas na ng katanungan. Ano yung pinagkaiba sa dalawa sa sa children tapos yung sa tatay? Ewan ko. Wala nga ako naintindihan. Hindi, di ba kasi nga, di ba, ang pinag-uusapan dun is love eh. And we all know na ang mga letters ni John, lahat ng letters niya, it's all about God's love. So I think dun sa John chapter First John chapter ano tawag dito? Chapter 2 verse 12 to 14. Parang yun nga, tinutukoy diyan yung levels of how a believer understand God's love. Kaya may kumbaga tatlong age na binanggit yan eh. Children, young men, and fathers. 'Di ba? I think ito yung mga mananampalataya na kung paanong naintindihan nila yung pag-ibig ng Ama. Kasi tignan mo, kung titignan natin, 'di ba? I write unto you little children. Tinutukoy dito, pag sinabi ko sa little children, tinutukoy dito, I think mga new believers eh. 'Di ba? Kung babasahin natin yung unang verse, yung verse doon sa 12. Because your sins are forgiven you for his name's sakes. So sa Tagalog doon, 'di ba? Sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. They believe in the name of Jesus. So their sins are forgiven. Diba? They believe in the name of Jesus. Pero kung tutuloy natin, 'di ba? Pagdating naman sa 13, tinukoy dito yung dalawa eh. Actually tatlo. Kayo'y sinusulatan ko, mga amas, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Dito tinutukoy dito na I think ito yung mga mananampalatayang they have the faith of a father. Bakit ko nasabing father? Because sabi doon, naintindihan nila kung sino siya buhat pa nung pasimula. And I think this talks about John chapter 1 verse 1 up to 5 na they understand who is God and what kind of love does God the Father have even before creation. Kasi 'di ba, kung titingnan natin dun sa Genesis, of course, basic understanding natin doon, 'di ba? Unang chapter ng Genesis, it talks about creation, sa paglikha, 'di ba? Pero si John ang nagbigay ng mas malinaw na pangunawa sa atin kung sino ba ang Diyos bago pa yung pasimula. And
kung uunawain natin yung aklat ng John, yung first chapter ng John, doon pa lang pinaunawa na kagad uh, kung ano yung pag-ibig ng Diyos eh. 'Di ba? From the very beginning, yung love na yon nandun na sa word. And from and from the word, 'di ba? From the very beginning, yung love na yun, it contains already. Kaya nga kung babasahin natin, 'di ba? Ayun sa John chapter 1. Okay. Dito pala sa John chapter 1, dito malalaman kaagad natin na meron kaagad pag-ibig kasi sa John chapter 1 verse 4, sabi dun, 'di ba? Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang continuation sa 5, at ang ilaw ay sumasaliwanag sa kadiliman, lumiliwanag sa kadiliman at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. 'Di ba? Kung babasahin natin tuloy-tuloy hanggang sa verse 12, tatapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Here, those considered father, yung mga tinatawag ni John na mga ama, they understand it na when you accept the word, when you accept kung sino siya nung pasimula, naunawaan kagad nila na it's not just talking about salvation. Kasi 'di ba yung una binanggit yung mga bata, yung kasalan nila napatawad. Pero doon lang ba kumbaga doon lang ba natin masusukat yung pag-ibig ng Ama? No, hindi pinadala or hindi dumating si Jesus Christ dito para lang iligtas tayo sa kasalanan. 'Di ba? It's clear in John chapter 12 na God, because of his love, his great love, he sent his son not just to save us but to adopt us, to make us his children. Kaya nga I think ito yung mga mananampalataya na dahil sa lubos nilang naunawaan at nakilala kung sino ang Diyos, 'di ba? They also show that kind of love. Like parang talagang ibubuhos nila yung pagmamahal na yun sa Diyos. Kaya nga doon sa talata na yun, doon pa lang makikita natin hindi lahat ng klase ng mananampalataya pare-parehas kung paano umibig sa Diyos eh. 'Di ba? Sabi pa doon, 'di ba? Pagtapos ng Ama, ano naman yung binanggit? Kayo sinusulatan ko mga binata sapagkat inyong dinaig ang masama. Still, we understand. Kung unawain natin from the previous na pagtuturo ng Panginoon sa church natin, 'di ba? Who is this masama? O sa English ay sinabi dito is young men, I write unto you young men because ye have overcome the wicked one. And we understand that this wicked one is the enemy, Satan. So they overcome. 'Di ba? They overcome the wicked one, the enemy. So ito yung mga kumbaga we can say these believers are on their process of denying themselves eh. And I think dito base kung unawaan natin yung sulat, they overcome. 'Di ba? And then balik ulit doon. I write unto you little children, kasunod na naman yun, bumalik na naman sa little children, because you have known the Father. So nakikilala na nila yung Ama. 'Di ba? But still, they only know the Father.
Yun pa lang, yun pa lang. And then it continued again hanggang verse 14, 'di ba? I have written unto you fathers, 'di ba? Because you have known him that is from the beginning. So yun pa rin. Kumbaga inulit na naman ni Pablo ni John na itong mga fathers na to, they hindi lang nila kilala I think hindi lang nila kilala kung sino ang ama, but they know him from the very beginning. 'Di ba? And sino ba yung nasa beginning na yun? 'Di ba? Ano po? Hindi lang yes, it's the word, but sabi nga doon the word is with God. So hindi lang ang salita, alam din nila kung sino ang ama. 'Di ba? So they really know, they really understand. Kaya nga hindi we can say sila yung mga mananampalataya na hindi mo maloloko. Because they know the truth. Because they know who is from the very beginning. They know him. 'Di ba? And then sa continuation na naman, I have written unto you, young men, because you are strong, and the word of God abide in you, and you have overcome the wicked one. So the word is now in them, with them. And because the word of God is abiding in them, they have overcome the evil one. So through the word, through the love of God, 'di ba? They overcome the evil one. So I think lahat to na tinutukoy dito is ito yung mga mananampalataya nakaranas ng pag-ibig ng Diyos in different kind of level. Kaya nga pwede nating sabihin nasa na ba tayo? Do you have the faith of a little children, a young man, or a father? 'Di ba? And I think kung ako ang tatanungin, we should possess all three. Ito yung kailangan nating maunawaan. I think. Kasi sometimes kasi parang ang nangyayari kasi, of course, you can say you have a faith of a young man, but sometimes nakakalimutan mo kung you are fighting the wicked one, the evil one, 'di ba? Satan. But still, do you really know God? 'Di ba? Kaya I think we need to possess those three. Hindi pwedeng pag may faith ka na ng young men, hindi na pwede yung faith ng little children. Because Jesus Christ said, 'di ba? Kailan matulad tayo sa mga maliit na bata. Because a little children know their father. Oh. And if you have a faith of a little children, you will obey the father. You will obey your father. Kung may yes, meron kang faith ng young men. Ang tanong, do you obey the father? The art. Diba? Oh. Yes, you know God. You have the faith of a father, but are you overcoming the wicked one? Diba? So I think we need to possess those three. Hindi pwede isa lang. Kaya nga 'di ba?
ang ganda ng topic na yun na all about love, yung tinuro sa atin. Kasi, tama nga naman, paano ba natin malalaman kung talagang paano ba natin may papakita yung pag-ibig natin sa kapwa natin? Diba? Kung hindi natin alam ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Kasi doon sa first John, binanggit kasi doon, may 2 command doon eh. Yun ang naalala ko na sabi doon, you need to believe in the name of Jesus Christ and also love one another. Hindi pwedeng love one another lang, but you do not believe in the name of Jesus Christ. And we understand that when you say believe in the name of Jesus Christ, you're not just saying na parang, oh, naniniwala ako, nananampalataya ako. Na parang, yung ginawa niya sa cross, oh, tama na yun. No. You need to obey. Because believing is not real until there's an obedience na may kasama. Kaya nga sabi nga no Friday prayer meeting, 'di ba? Paano makukumpleto yung worship service mo? Hindi pwedeng worship lang. If you believe Jesus Christ, it means you fully trust Him, you fully know Him. Ibig sabihin, alam mo ang mga salita niya. And you will obey. That's believing. Paano naman paano mo may papakita, paano naman yung service nun, di ba? Of course, you will obey Jesus Christ by showing that love to others. Kaya nga sa totoo lang, naging tanong sa akin yun bakit ba kasi saan ba mo mababasa yung word na worship service sa Bible? Bakit ang tawag natin sa worship service ay worship service? Bakit nga ba? Bakit nga ba? At may well, Oh. para sa akin parang occasional yun eh. Parang service. Ano bang diba, minsan gusto kong malaman, sino ba kasi nag-invento ng word na yun? Worship service. Kasi, kung wala siya sa Bible, bakit ang tawag worship service? Kasi alam mo bakit? Ang feeling ko, dahil worship service siya, ang tingin kasi ng tao, kapag umattend ka ng Sunday service, yun ay worship service nga naman. Serving. Diba? Kasi worship service, kasi pag umattend ka doon sa church, nagsiserve ka na. Diba? Parang ganun. Ang tanong ko ganito, kailan ba natin mag-serve kay God? Yes. Sige, bigyan natin para mas malinaw. Kung si God nauuhaw, bibigyan mo ba siya ng tubig? Yes. Bakit? Kasi nauuhaw siya. Hindi ba niya okay, ang tanong, ganito. Yes, tama ka naman. Pero hindi ba makapangyarihan si God? Pangyarihan. Hindi ba niya kayang kumuha? Tama ba? Yes. No. Okay, para mas madali. Kailangan ba ni God ang love natin? Hindi. I think no. Love natin? Yeah. Kailangan ba ni God ang love natin? No. Hindi. I think hindi karapat tayo yung love natin. Right. Okay, next question. Kailangan ba nating awitan si God?
Alam ko may nakita ako isang verse na pwede siyang gumawa ng sarili niyang pwede siyang gumawa ng sarili niya kasi I think the angels are praising him already. Alam mo yun? Parang, Okay, next question. okay. Para saan ba yung offering natin? Tsaka tithes. Di ba para kay God? Right. Kailangan ba ni God? Kasi knowing God, I think, no. Of course, lahat ng ginagawa natin, act of service. Pero sa Yes. totoo lang, hindi naman kailangan ni God. Right. Yes. Pero ginagawa natin yung mga yon kasi kailangan natin si God. Yes. Kumbaga, ano bang tamang word na gagamitin ko? Hindi ko alam kung tama, pero alam mo yun, nagpapapansin tayo kay God Mhm. that through worship, kasi kung uunawain natin ang ibig sabihin kasi ng worship means to bend over or bow down, to submit. Okay? To bow down. Okay. So, ibig sabihin, if God is a king, dapat, pag humarap ka sa kanya, anong dapat mong unang gawin? Bow down. Bow down. Well done. Okay? Di ba? Bow down. And I think, that is, yun na yung tinatag na service. Kasi may action. Nag-act ka eh. Di ba? Pero bakit ginagawa natin yon para alam mo yun, ipakita talaga na we can't do anything apart from God kung hiwalay tayo sa Diyos. That's why ito yung expression natin ng lahat ng ginagawa natin, pag-awit, offering, ano pa ba? Ginagawa natin sa love ng church. Those are expressions of our love to God. Which is okay. True. Tama naman. Dapat natin gawin. Pero sabi nga, di ba? Of course, we are doing that to Him. Pero sa totoo lang, hindi yun ang nais natin hindi yun ang I'll say, sorry sa word hindi yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Remember, Jesus Christ came here. Sabi nga, di ba? Jesus Christ came not to be served, but to serve. Ibig sabihin sa Tagalog, dumating si Jesus Christ dito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. So, I think worship service is the time na kung saan, kaya nga sa di ba, Old Testament, kapag pag worship time, di ba, ng mga Israel, lalo na pag Sabat, anong ginagawa nila? Nakikinig lang sila ng Word of God. Tama ba? May nangangaral lang ng Word of God. Yun ang worship nila. Pero, after that, anong next na gagawin nila? Wala na. Uwi na. Sabi nga dun, di ba, bawal nga magtrabaho. Oh. Pero ano ang nais ng Diyos natin ngayon? Lalo na nung dumating si Jesus Christ. Kasi di ba, nung dumating si Jesus Christ, Saturday, imbis na dapat makikinig ng Word of God, ano ginawa ni Jesus Christ? Di ba, sabi sa mga alagad, nasa palayan sila, yung mga alagad kumukuha ng bigas, kumakain. Eh, bawal nga yun na Sabado, di ba? Bawal nga yun pag Sabat. Pero hindi sila pinagalitan ni Lord. Sabi nga niya doon, di ba? Sabi ni Jesus Christ, I am the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin, yes, during that time, hindi lang dapat na, kumbaga, yung worship natin is nakafocus lang na parang, yun nga, of course, we need to listen, we need to receive the word. Because we believe in God. But after we see, after we worship, after we receive the word, we should also do our service. And ano yung service na yun? Hindi lang para sa kanya.
Sa totoo lang, kapag naglilingkod tayo sa Diyos, I think yun yung worship. Kasi kasi nga Diyos siya eh. Yun yung pagpapakita mo ng devotion, ng respeto, ng highest honor kapag during worship, pag nasa church. Nagigets niyo ba? Pero after nun, pagtapos ng worship service, ano na? 'Di ba? Wait, Tapos na ba? Talasan na. Kaya nga yun yung sinasabi na dapat doon natin ipakita yung love. Yun yung time na dapat ipakita, express natin yung love. After that worship, kailangan nating kasi tapos na nating ipakita yung pag-ibig natin sa Diyos, di ba? Eh hindi pwedeng matapos ang araw na yun lang. Kaya nga sabi nga ni Jan doon sa talatang binigay niyo, di ba? Kaya nga may dalawang command doon eh. So parang sinasummarize doon, if you really believe in Jesus Christ, you love Jesus Christ, you are also going to love others. Kaya nga yung worship service hindi natatapos sa blessed be the name. Mhm. So after nun, magsaserve pa tayo. We will Ayun act. yung Yun yung way naman natin para yung sa totoo lang, ang pagkakaunawa ko talaga kapag worship service, yung time ng worship, si God ang nagbubuhos ng love sa atin. Amen. And after that, yung love na natanggap natin kay God, yun naman ang ibubuhos natin. Kaya nga kaya lagi kong inaalala yun eh, yung sinabi ng Panginoon eh, tinanggap mo ng libre, bigay mo ng libre. Oh. Yan tanong, lahat ba ng nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, binibigay yun ng libre? Diba? Ala, di ko kayo kilala. Oh, nagawa niyo ba yung assignment? Kinamayan niyo yung others, yung iba. Oh, paano kaya yung iba? Yung mga youth. Ako yung mga hindi ko kinausap ko kanina talaga. Sabi ko, kailangan kausapin ko sila. Tama nga naman, ang kinakausap ko lang, makilala ko na. Oh. Praise God, yung mga hindi ko kilala, nakausap ko. Ang problema, di ko naman nalaman pangalan. Kinausap ko lang. Pero nakakatawa na kapag nagkaroon kami ng communication, kahit maiksing panahon lang, tawanan. Kasi gusto kong maramdaman din nila na ito yung love na natanggap ko kay Lord kanina. Kahit natulog ako. Diba? And I think yan yung kulang ngayon sa church. So almost all churches now na yun nga, akala nila ang worship service pagtapos sa worship service, yung umpisa, during, tsaka yung after na worship service, yun na yung worship service. Uwi na. Kaya nga hindi nga nakakapaglingkod, 'di ba? Hindi tayo kaya sayang yung may mga believers na hindi nakakapaglingkod. 'Di ba? Oh, nawala yung camera nung isa. Walang pag-ibig ata yan. Kaya nga, 'di ba? Tama nga yun eh. Yung binasa niyo sa Colossians chapter 3 verse 17 na yes, everything that we do, we should do it through in the name of Jesus Christ. Meaning with love pa din. With love. You're doing it with love. Hindi pwedeng wala si Jesus Christ. Kaya nga ang ganda nga nung tanong no Friday, 'di ba? Tama nga naman. Kahit ako agree ako sa sinabi ni Sir na I think tama yun na yung mga workers natin na nagluluto. Yes, they are doing service. Ang problema, hindi na sila nag-worship. Kasi ang hirap mag-focus. Nagluluto ka, akyat baba, 'di ba? Nawa, sa mga kapatiran po namin na schedule sa pagluluto, hindi rin po ako nagja-judge. But I think, kung nahihirapan po kayo sa worship service nyo, kasi nagluluto kayo sa baba, hindi kayo makapag-focus, mas maganda po talaga after po ng gawain natin. Pasensya na,
mga hapon na kasi na post yung worship service natin, manood po kayo ulit. Mag-focus kayo. Pag sinabi ko pang mag-focus kayo, I mean talagang kung pakikinggan nyo through online sa YouTube yung mga worship service natin, umupo kayo, wag nyo hayaang ma-distract kayo. Parang kumbaga, nandun ka mismo sa loob. Yes, you need to, you feel like na parang nandun ka, part ka ng worship service. Kasi sometimes sa totoo lang, we are not judging, pero I don't know, lahat ba talaga na nakikinig ng worship service natin, focused, online, kahit yung mga recorded? Ganun lang sa bed, oh. Diba? Oo, minsan, even my wife, I am using my wife as an example. Every morning, nung nagtatrabaho pa si Ate Jack yun, pumapasok, pinapakinggan niya ang podcast natin, every morning. Pero nung tinanong ko, may naintindihan ka ba? May naalala ka ba? Wala. So, paano ka, yun nga, diba? Kasi, ang nangyari, piniplay niya yung podcast habang nagluluto. Do you think makakapag-focus ka sa Word of God? But while listening, tapos may ginagawa kang iba? I think, hindi. Kasi ang Word of God, hindi siya simpleng, kumbaga, bagay na dapat mo lang pakinggan. You need to focus, not just your ears, but also your eyes, even your mind. Paano kung may ginagawa ka pang ibang bagay? Boom. Diba? I don't know, paano ang ibang mga kabataan na hindi nakaka-attend? Do they really focus on worship service through online, through record? Diba? Comment naman po kayo dyan, mga Kawali Joy, kung isa po kayo sa mga nakikinig ng worship service at nakafocus po kayo, type amin. Diba? We're not judging. Pero kapag, yun nga pag hindi ka focus, it's like you're still not worshiping. Ba't naka-ready yung suot mo, kahit nasa live lang? Yun nga, diba? Pag nakikinig ka ba ng live, para ba nasa worship service ka o naka-boxer short ka tsaka sando lang? Diba? Dumaan lang sa For You page mo yun. Diba? Because if you really understand, babalik tayo ulit doon, if you really understand, kilala mo sino yung pinaglilingkuran mo, just like a feet of a father, I think re-respetuhin mo siya. Kasi worship nga kahit na nasa online ka pa. Diba? Siguro, understood naman sa ibang circumstances, di ba? Tulad nung nangyari sa akin. Na-opera na ako sa hospital, sakto linggo. Alangan naman mag-ano pa ako, wala nga ako dalang damit. Di ba, alam mo yung hospital gown? Hindi naman pwedeng tanggalin mo yun, tapos papagalitan ka. Meron pa akong mga na-aparato na nakadikit sa katawan ko. Makapagdamit ka bang maayos? Di ba? Pero I think most cases, live, Lord's Day, Sunday, nasan ba ang tao? Nasa bahay. Oh. That's why doon pa lang, if you understand worship, means bowing down. Diba? Bending over, ibig sabihin nakaharap ka sa hari. Walang umaharap sa hari na naka-boxer short. Diba? Kahiya-hiya sa hari. And also that's showing love, giving you respect, giving honor through worship, and then after that yung service na to love others, di ba? Ang ganda nga, di ba? Paano ba natin ipapakita yung pag-ibig natin sa iba? Ano ba yung mga inutos ng Panginoon? Oh, di ba? How will you show your love to others? Di ba? Paano ba? Oh, kumain kayo sa Bentilog. Yun. Diba? O mag-aral, mag-Bible study, mag-usap kayo ng ganito, mag-review. Diba? Tinanong ko yung mga youth nun yung sa kanina. Like, how will you love your brothers and sisters kung wala kang pera? Shit, paano nga? Ay, kamustahin ko po siya. Oh, Asay diba? ko, ayos. Pero I think,
hindi mo pa rin mapapakita ang love kung hindi mo pa rin mababahagi ang word of God. Because the word of God contains love. Love. Yes. Oh, Mhm. hindi pwedeng ano lang, 'di ba? Parang andun yung presence mo na you care for them, but I think true love is sharing the love talaga. Oo, i-share mo talaga yung love. Kaya nga yung worship na ginawa mo na 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 na-receive mo yung love, yun ang iyaano mo eh. Kasi yung love natin eh. Yun na nga eh. Paano kung wala kang love na natatanggap? Ano yung love na binibigay mo? Plastic. Uy, kumusta ka na? 'Di ba? Kaya ang sakit nung Friday, promise. Oo. Ako natutuwa ako na minsan naano ako doon na parang ganun pala 'yun. Minsan nga hindi ko talaga naisip na okay. So pag kumakain pala sa labas, yan, nagyayaan. O nga no, hindi ko naisip na act of love 'yun. Ang tingin ko lang ng fellowship eh. Fellowship, uri lang siya ng fellowship, pero hindi ko alam na may pag-ibig pala yun na nakatago. Oh. Kaya kapag pag di kayo niyayayang kumain, yung mga wala kang pag-ibig. Yeah. Ah, Tama yung sinabi mo kanina na, kasi naramdaman ko yun ng Friday. Na, yes, you have a fate of a young man na you're focusing on like overcoming sa wicked man. But like, how about like knowing God, like, diba? Knowing His love. Diba? Parang it's a big part din eh. kaya nga sabi doon, 'di ba? Paano ba natin ma-overcome yung old self natin, yung wicked one, yung evil one? Through love, Yes. 'di ba? Through the love of Christ, doon lang natin ma-overcome. Oh. Yun na nga eh. Paano natin ma-overcome? You need to show love. Oh. Paano pag yung love na sinushow mo sa'yo? Yun lang. That's not love from God. Kasi ang sabi, 'di ba? Love your neighbor as you love yourself. Hindi sinabing love yourself, then your neighbor. Yes. Kasi hirap i-love ng mga neighbors Oh. kung selfish ka eh. Yeah, kaya yun ang dinideny, yun ang i-deny mo, yung love mo sa sarili mo. Hindi pwede. Kailangan i-spread mo siya. Kaya nga, yun ang nangyayari, kalimitan ng mga mananampalataya, once they receive love from God, sa kanila lang. Hindi nila sinishare. Kaya pala dinefine yung true love is giving your life to your Yeah. brothers. Paano kung ayaw mo nga bigay? Then you don't understand what is love. Si John, may buhay naman yan sa sarili niya. Bago siya dyan. Kaya nga yan ang struggle natin eh. Yung ano na yan. We need to deny our own this selfish love natin. Kasi selfish tayo eh. Gusto natin pag may natanggap tayo sa Diyos, sa atin lang. Okay, parang naman, sa atin muna. Diba? Sa atin lang. Pag nagsawa ka, tsaka mo bibigay. Ano yun? Tira-tira? No, that's not true love. Parang tsaka kung lumapit lang, doon mo lang ibibigay. Kasi tingnan mo, 'di ba? If you look at Jesus Christ, nung dumating siya dito, wala siyang ibang ginawa kundi i-share yung love na yun. You know why? Kasi from the very start, puspos na siya ng pag-ibig ng Diyos. Alam na ni Jesus Christ kung ano talaga ang love ni God. Kaya talagang nung dumating siya dito, wala siyang ibang ginawa kundi ibigay yung love, i-share yung love through signs and wonders, through helping others, until to the point that para mapakita yung ultimate love na yon, 'di ba? He sacrificed himself. Which is sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Bago siya ma-crucify, sabi niya, kung talagang mahal niyo ako, mahal niyo ang Diyos, susundin niyo utos ko. Ano ba yung utos niya? Love one another. Give your life to others. Na-fulfill niya lahat, no? Kasi sinasabi lang naman ng commandment is all about love eh. Oh. Diba? Yun ang struggle natin ngayon. Love others.
Kasi lahat tayo inaki natin, we love God, we love God. Pero ang totoo, hanggang doon lang. Tapos pag sinabing love your neighbor, wala na. Kaya nga Ah, tama yun, dapat talaga magkaroon ng mga fellowship. Hindi lang fellowship yan, cell grouping, Bible study. Ewan ko, kamusta na kaya yun? Yung sinabi sa atin ng pastor natin na dapat ang mga workers may gawain. Kamusta kaya? Ang youth, ang gawain, kamusta kaya? Oh. And I think also by sharing yung naintindihan mo, that's also showing na you receive love and you are spreading, also giving love. Paano kung wala kang ma-share? Anong natanggap mo sa Lord? Love not. Oh, Aray ko. diba? Aray Kaya I think ko. kung nahihiya ka pa, na ano ka pa, ibig sabihin wala ka pang, hindi, Wala kang hindi, naresip. hindi talaga love yung natanggap mo. Emotional. Na ano ka lang, nasayang ka lang, nalungkot ka lang, Overwhelmed. na-overwhelm ka lang. You Kasi you need to share. Diba? parang ano eh, parang pag kung makatanggap ka exclusive na news na parang good news, it's like di ka magdadalawang isip na na parang itago yun. Diba? Kaya nga hindi siya pwedeng paghiwalayin eh. Diba? Hindi pwedeng you love one another, you love others, you love your neighbor, pero you do not believe in Jesus Christ, you do not obey in Jesus Christ. Kaya sometimes may ganun. Diba? Minamahal niya ang iba, pinapakita niya pag-ibig, pero hindi pag-ibig ng Diyos, pag-ibig niya. That's not good. Kaya nga dun papasok yun eh. Hindi mo rin maintindihan talaga yung love kung hindi mo naintindihan yung knowledge and power ng cross ni Jesus Christ. Yes. Oh. Paano mo explain? 'Di ba? Paano mo maintindihan talaga yung pag-ibig ng Diyos kung hindi mo naintindihan yung cross? Oh, bars 'yun, bars. Combo! Oh. Which is true, 'di ba? Grabe yung kanina eh. Mm. 'Di ba? Hindi natin mauunawa ang mabuti yung pag-ibig na yon. Kaya nga nakakatuwa habang nandito yung mother-in-law. Nagmamarathon kami ng The Chosen series, and habang inaaraw-araw namin yun, kahit pa paano, nandito lang kami, yan, dito sa likod na yan, nakaupo, nanonood, nakaharap sa computer habang nanonood. Nagkakaroon kami ng fellowship, parang Bible study, nagkakaroon kami ng discussion sa mga pinapanood namin, which is, masabi ko, wow, napakaganda. Itong mga nakalipas na araw, ang ganda. Pinapanood namin about the Bible. And then, nagpo-post kami pinapost namin, nagkakaroon kami ng discussion, ano yung naintindihan namin, ano yung mga naunawaan namin. And then, habang pinapanood series, medyo mas nagiging malinaw yung Bible sa amin. Ganito pala yung nangyari, ganyan pala yan. Sabi ko, maganda siya. Kaya nga sabi ko, nawa, hindi lang kami yung sambahayan na ganun. Wala kami lang. Ayun. Di ba? O kayo mga kasama ko sa podcast, nagkakaroon ba kayo ng fellowship ng pamilya nyo? Choppy! Ano? Wala yung net. Ano ulit? Di ba? O kayo po, mga kapatid namin sa Holy Joy, nagkakaroon po ba kayo ng fellowship na sambahayan ninyo? Comment naman, amen. O. Di ba? Ang saya rin na ang sambayan nyo, nagkaka-fellowship. Pinag-uusapan namin, nag-uusap kami, nagdi-discussion kami. Minsan, nagkakaroon ng kumbaga, yun nga, yung nag-ano kami na naunawaan namin. But it's good. Kasi, naramdaman ko parang ang ganda niyang, ang ganda. Nagkakaroon kami ng time to grow.
'Di ba? Habang nandito lang kami sa bahay. Oh. Kaya mag-fellowship din kayo. Oh. Next podcast tatanungin ko yan, nakapag-fellowship na ba kayo ng family nyo? Ang sarap, Ay. ang saya. Subukan nyo, manood kayo ng mga Christian movie. Tapos yun, pag-usapan nyo, magkaroon kayo ng discussion. Oh. Hindi yung laging kasama yung mga girlfriend nyo. Yo. Yung kung sino man yun na kakilala natin na kabatang lalaki na may girlfriend, mas maganda yung girlfriend niya mag-fellowship din sa family niya eh. Oh. Wala akong marinig na reply. Kasi true, 'di ba? Sa totoo lang, kung titignan natin, if we really love God, una nating i-share yung love na yun sa family. 'Di ba? Kaya nakakatawa, natawa talaga ako nung tinanong yung mga nung Friday, kayo ba mga estudyante, na-share nyo na ba yung word of God sa ano? Kaya nakatingin na, Nagligo na yung mga ulo eh. hindi nyo, sana nga, sayang hindi tinanong na sir, kayo ba, na-share nyo na ba si Jesus sa family nyo? Oo. Di ba? Actually, dyan dapat talagang unang yung sambahayan muna natin. Oh. Kaya tingnan mo, 'di ba? Kung titignan natin sa Bible, sino ba talagang unang mga nakakilala kay Jesus Christ? 'Di ba si Philip tsaka si Andrew? Oh, nung nakilala ni Andrew si Jesus Christ, kanino niya una shinare? Kapatid niya. Sa kapatid niya kay Peter. Hindi niya pinagsigaw na nakilala ko na si Jesus Christ. Hindi, pinunta niya kaagad si Peter. Kapatid mo na, kamag-anak. Oh. So, guys. Oh. Kaya mas maganda ang mga youth, nagkakaroon ng fellowship sa bahay muna nila. Oh. Oh, tama 'yun, bumibisita kayo sa mga kabataan, sa mga tahanan nila. Pero mas maganda yung kabataan na 'yun ang mag-initiate, mag-share. Oh. 'Di ba? Kaya nga, I think mas maganda talaga magkaroon tayo ng sarili nating training sa mga youth na hihintay na lang ba ulit na maging mga nanay sila, tatay bago maging worker? Oh. Download. 'Di ba? Oh, kailangan bago next Sunday makapag-fellowship kayo sa mga family nyo, kayo mag-initiate. Oh. Pag hindi nagawa, 500 pesos. Yo! Oh. Ako tapos na ako, so exempted na ako. Oh. 'Di ba? Ang ganda no na tayo naman na mag-initiate. Oh. May mga internet naman kayo dyan. Manood kayo kahit na naglalag yung internet nyo. Magpanood kayo ng video ng Christian movie. Magkaroon kayo ng Ang sarap kaya. Habang discussion nga namin habang kumakain nanonood habang kumakain. Oh. Ang lakas-lakas pa nga ng boses namin Actually, iniisip ko na baka naririnig ng kapitbahay. Okay lang. Mas maganda marinig nila. Oo. Oh. Diba? Ang saya kaya nun. Because kung talagang naintindihan natin yung pag-ibig na yon, diba? Hindi tayo mahihiya doon sa knowledge. Kasi yun ang of course, the cross has knowledge and power. Pero paano mo mararamdaman yung power ng cross kung di mo naunawaan? 'Di ba? At paano mo mararanasan yung power kung hindi mo naunawaan? Hindi mo rin maintindihan ang power ng cross ni Jesus Christ kung wala ka knowledge. Oh. Hindi naman pwedeng knowledge ka lang. Kung hindi mo i-share yung knowledge, hindi magmamanifest yung power ng cross ni Jesus Christ.
Oh. Kaya napaka-importante niya. Hmm. Yung problema, kaya ginagawa ba natin yan? Especially sa mga youth. Do we share the knowledge and the power of the cross? Sa mga kabataan, nagagawa ba nila? Kung hindi nila nasi-share, then it is foolishness for them. Tingin nila kahangalan. Yun ang tingin, yun ang yun ang parang pagkaunawa ko. If you don't understand the knowledge and the power of the cross, then you think it's foolishness. Kaya nahihiya kang i-share. Kasi ang tingin mo doon kahangalan. Walang kwenta. Nakakahiya. Oh. Diba? Kasi that's the reality. Bakit di ka nakapag-share? Hindi reason yung nahihiya ka. Wala ka lang naintindihan. Yeah, that's being foolish. Oh, di ba? Kahangalan. Bakit wala ka naintindihan? Then there's a problem in you. Hindi ka nandun para unawain ang cross. Hindi ka nandun para tanggapin ang love dun sa cross. Kaya siya nagiging kahangalan sa'yo. Kaya nga, yun yung kailangan nating maintindihan eh. Diba? Kasi sabi dun, diba? Ano ba yung mga ipinakita ng cross? Ano ba yung mga nakita natin dun sa cross? Diba? Yung 4 na bagay na yun, sabi. Una, love of God was shown. Doon sa cross, pinakita yung pag-ibig ng Diyos. Tama naman. Number 2, the law of Moses was finished. Tama. Dahil sa cross, na isakatuparan, natapos ang lahat ng requirement ng law. Number 3, dahil doon sa cross, yung church na buo. It was bought by the blood of Christ and it was born through the death of Jesus Christ. And sabi nga doon, yung pang-4, it gave us peace. Diba? Kasi nung wala pa yung cross, kabalisahan, kamatayan eh. Pero dahil naintindihan natin na to, dahil si Jesus Christ yung umako, we have now peace. Hindi na tayo mapupunta sa impyerno because of our sin. Kasi si Jesus Christ, that's why we believe eh. Eh bakit ka mahihiyang i-share yun? Yun yung 4 na yun yung knowledge na binigay sa atin ng cross na may kaakibat na kapangyarihan. May ginawa yun, may nangyari, may natapos. Yun ang problem, 'di ba? Kaya nga sarap matulog kanina. 'Di ba? Yun ang ano natin. Kailangan nating maunawaan as well as especially sa ating mga kabataan. Kasi I think right now, kagaya ng nangyayari sa panahon, malamig ang mga kabataan. Tagpulan pa naman. Parang ang nangyayari tuloy parang daily routine na lang siya. Of course, maganda yun, sumasama. But paano lalago? 'Di ba? They need to grow as well. Oh. Hi, Yubel. Sa mga viewers po namin, anak ko po yun. Anak ka na pala. Di ba? Tulog na yung nanay, yung anak gising. Di ba? Kaya nga, yun ang kailangan natin gawin. Especially training, lalo na, na-announce this coming December, we are going to have a family camp / pastor seminar. Bakit ka? Yun ang maganda unang tanong, bakit ka attend? Kasi bakasyon. Balita ko, meron daw yung entrance fee. Sasama ka pa ba? Wala akong ipon. Diba?
Yun yung kailangan nating maintindihan. Oh. Di ba, Yabel? Oh, gutom na yung anak ko. Oh. No, di ba? Oh. Yun ang kailangan nating maintindihan. Kahit na sino ang sumama, di ba? And of course, mag-worship tayo dun. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero pagtapos ng youth camp, yun yung service eh. Oh, yun na naman ang tanong. Oh, Paborito kong part. oh. Kaya nga mas maganda, we should really magkaroon talaga na mag-usap. Ano ba? Kamusta ang mga youth? Kamusta ang faith life nila? Are they still okay? Alive? Breathing? Oh. Yun ang kailangan natin gawin. Oh. Hindi tayo of course if we have the privilege to sing, to worship God. Pero mas magaling ba tayo sa mga angels? 'Di ba? We have the privilege to worship him, but I think God is going to be more happy if we obey the word. Diba? Make Jesus known. Pakilala natin si Jesus Christ. Make disciple. Make workers of the church. Oh. Sabi nga ni Pastor Manny, ang worker dapat may work. Oh. Ano yung work na yon? I think yung work na yun, yung tinatawag na service sa labas. Oh. Kamusta kaya ang praise and worship? May service naman sila sa labas? Oh. I think mas maganda nga yun eh. Oh, kamusta na yung ano? Kala ko pa magkakaroon kayo ng Bible study na magtuturo mga worker. Oh. Pray pa namin. Oh. Oh. Pinagpipray. Sino lang ba nagpipray sa youth sa morning tsaka evening prayer? 'Di ba? Pinagpipray nyo, ay may program na ba? Anong oras, kailan, ganyan. Oh, alam mo 'yun? Oh. Kung talagang pinagpipray natin, dapat may plan. Oh, ito Lord, yung pinagpipray naming time, oras, oh, gawain, anong araw. Hindi yung pinagpipray lang natin magkaroon ng gawain. Of course, dapat meron tayong sariling ano. Kaya nga tignan mo, kahit sa office work, 'di ba pag nag-propose ka ng work sa boss mo, hindi naman pwedeng, boss, may propose ako, gawa tayo ng building. Siyempre tatanungin ka ng boss mo, nasaan yung building? Hindi, pa-pray muna natin. 'Di ba? Oh. Dito na. Kala po. Okay. Kasi sayang. Oh. 'Di ba? Pan na. Oo. Lalo na ngayon yung darating na Thursday, ano? Yung gawain niyo ng Bible study, pinag-pray niyo, pero yung Thursday wala. Oh. Basta magkaka-eating fellowship. Paano pag dumating sila 6:30? Oh. Oh. Paano may nagdala dyan parehas kanin? Oh. 'Di ba? Dapat may ano ka rin. Oh. And then yun ang ipag-pray. Oh. We need to be serious now in the church. 'Di ba? Sabi nga hindi tayo pwedeng maging ignorante ngayon. 'Di ba? We need to make a solid plan and then kumbaga let's propose it to God through prayer. Oh. Hindi pwedeng ito lang ganito ganyan. No, we need to propose a program to the Lord.
And I think hindi tayo mabibigo because ilang beses nang subok yan. Marami ng ganyan. Our mission trips, paano naging answered prayer yung mga mission trips natin. Kasi nagpo-propose tayo sa Panginoon ng program. Hindi pwedeng mag-mission trip lang kami doon. Tapos, ano gagawin yun? Bahala na si Lord. Walang ganun, ha? Oo. Magkakaroon tayo ng seminar, 3 days. Bahala na si Lord, paano program. Of course, may ano pa din. Oh. Diba? Oh. That's why we need to be serious now. If we really have this love. Diba? Oh. Wala pa ako, natulog pa ako niyan. Diba? That's true. Kaya kahit ako, sabi ko nga, Lord, no? Kailangan na, ito na yung time na ipakita natin yung love. Hindi lang sa salita. We need to do it with action. Kasi hindi natin ginagawa yun para alam mo yun, parang kasi dati yun nga kung maling pagkaunawa natin, inisip natin, ginagawa natin yung mga services para sa kaligtasan. But no, we are doing this to prove that we really love God by loving others. That's why we should really do actions now. Yung mga kabata, si Angel, nagsimba ba? Hindi. Oh. Anong nangyayari? Hindi na normal yan. Oh. Wala pa rin nakakaalam. Diba? Kamusta na ibang mga kabataan? Oh, yung mga kalalakihin natin sa church, kamusta sila? Oh. Diba? Nagkakaroon ba sila ng desire na magkaroon ng service para kay God? Ang tanong, alam na ba nila yung worship service? 'Di ba? Binahagi na ba ng mga kabataan sa ibang mga kabataan na hindi umattend na Friday? Baka naman nakala pa rin nila ngayon. Porkit nagsimba sila, okay na. Oh. 'Di ba? Ang dami natin dapat gawin. Hindi tayo pwedeng maging sabi nga, tawag doon? Idle. Parang, tayong tumunganga. Ang laki ng ministry ng Panginoon. Tapos, wala tayong ginagawa. Diba? Parang hindi natin, parang fake yung love. Diba? Kaya, let's, seryosohin natin, lalo na yung Thursday. Kung wala, anong gagawin natin? Okay, prayer ni meeting na lang na naman. Oh. Diba? Oh. It's now time to grow. Mas maganda nga, kausapin si Pastor Manny. Pastor Manny, ito, propose namin. Gusto po sana namin para every Sunday, may nagtuturo din sa yung mga worker, magturo din na naintindihan nila. Ituro sa mga kabataan. It's now time na mag-mobilize na yung church. Kung gusto niyo, magpa-wrestling event na tayo sa church wala walang Michael versus John. Wala di ba? Walang gustong kumilos. Anong gagawin natin? Kayoan. Ayaw mag-share ng word of God, di mag-wrestling na lang. Diba? Yun ang kailangan natin ngayon. Na yun nga, yung mga sabi nga, diba? Kung ano yung narinig mo sa Panginoon, huwag mo nang paghintayin, gawin mo na. Yung command na yun. If you love God, do it now.
Do it now. Eh, Malayo pa talaga tayo sa pag-ibig. Kaya ako, masabi ko, ngayon talagang ang tinuturing ni Lord sa akin ngayon. Even to understand also love. Kasi, tulad yung anak ko, iyak na iyak. Sa tal nakakarita. Yung mga nakalipas na ano, minsan talaga naiirita rin ako na ang ingay ng anak ko. Nakakainis. Sa totoo lang, ang ingay. Hindi na ako nakakatulog na maayos sa gabi. Nagigising na ako, napupuyat na ako. Ang gising ko na ngayon, 10 ng umaga kasi sobrang puyat ako. Dahil kay baby. Kasi pag puyat si Jack, ako nagbabantay kay baby hanggang sa matulog. Ang hirap. Tapos pag tumae, papalitan ko yung pampers. Habang pinapalitan ko siya, sinasabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Pinanganak ako dito sa mundo, hindi para magpunas ng puwet. Oo, sabi ko, pero habang nangyayari yung mga ganun pag-iisip, humihinto ako eh. And then, nasasabi ko na lang, oh, sandali, yung old self na naman to. Kasi ayaw ng old self kong gumawa ng service. Kaya sabi ko, yung anak ko, parang ako. Yeah. And dahil bata siya, iyak siya ng iyak, ano bang kailangan gawin nun? Of course, as a parent, kailangan mo ibigay ang lahat ng kailangan niya. Kahit na minsan masakit, nakakairita, hindi ka hindi ka nakatulog, masakit sa ulo. And sabi, inisip ko na lang, nga no, ganyan din si Lord eh. Tayo yung batang pasawin paulit-ulit. Kaya sabi ko, kung dito pa lang, nabubwisit na ako. Sorry sa word, nabubwisit na ako. Paano pa kaya si God sa dami ng anak niya sa mundo? Pero ang tanong, nabubwisit na ba si God? Nabubwisit ba si God? Kung nabubwisit si God, patay na tayo. Sa totoo lang. Pero hindi eh. Yun yung love niya, di ba? Kaya nga, yun yung cross. Kahit na nakakainis tayo, sa totoo lang. Pero hindi eh. Oh. Katibayan yung cross. Oh. Diba? Kaya wala tayong maidadahilan kasi yung pag-ibig na yun napakasagana naranasan natin. Kaya kailangan natin siyang i-share. Tama. Oh. Kaya kung yung kapatiran natin na may girlfriend, mas maganda pauwiin na. Oo. At yung pag-ibig na yun na naramdaman niya sa Diyos, i-share niya sa family niya. Ewan ko ba, yung boyfriend ata, pasaway din eh. Ayaw malayo. Kaya pagsabihan natin yun, mga kapatid. Wala eh. Buti pa si Jan, malaya. Walang tanong. Lahat naiintindihan. Diba? Walang problema sa buhay ito eh. Kaya lang, ewan ko bakit kaya lang, di nag-share ng love eh. Kaya dapat, yan assignment yan. Makapag-service kayo sa mga family ninyo. And then, magkwentuhan tayo sa darating na podcast. Kamusta ang fellowship nyo sa mga family nyo? Diba? Kung may nakikinig po nito sa mga makikinig po, sina-challenge din po namin kayo. Magkaroon din po kayo na fellowship ng family niyo. And then, share nyo po sa comment. Kung ayaw nyo pangalanan yung sarili nyo, palitan nyo pangalan nyo. Pero maganda i-share nyo. Diba? Ang sarap kaya. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya habang nandito yung mother-in-law facility namin, kami. Mga Christian movie, then fellowship, eating dito lang sa couch. Saya. Kaya tingnan po natin kung itong dalawang kasama ko sa taas magkaka-fellowship sa mga family nila.
Sige po, bilang pagtatapos tayo po manalangin. Sige po, tayo po manalangin. Ama naming nasa langit, minsan pa po Ama, nagpapasalamat kami sa gabing ito, lalo na sa araw na ito Ama, na ipinaunawa mo po sa amin ng iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, sa mamagitan ng krus ng aming Panginoon Jesucristo. Tunay nga po Ama na napakapalad namin sapagkat sa mamagitan ng pagbubuhos mo ng pag-ibig na to, naunawaan namin kung gaano mo kami inibig Ama, despite sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Kaya naman tulungan mo po nawa kami, Panginoong Diyos, na nakikinig ng iyong mga salita sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo. Naway hayaan mo po na maunawaan namin ang pag-ibig na ito at maibahagi namin sa iba, Ama. Huwag mong hayaan naman na makulong ito sa amin, kundi kung paano tinanggap namin ito ng libre. Hayaan mo maibahagi din namin ito ng libre sa iba, aming Ama. Idinadalangin din po namin naman na sa mga makikinig po ng programa namin, Panginoong Diyos, naway pagpalain niyo po sila at hayaan mo sa munti pag-uusap po namin, Ama, naway nagkaroon din po sila ng kaunawaan patungkol sa iyong pag-ibig. Tulungan mo rin po kami, Ama, yung iglesia, Ama, na lubusan na may pahayag namin, Ama, ang karunungan at ang kapangyarihan ng krus ng aming Panginoong Kristo sa iba upang marami pang mga kaluluwa, Panginoong Diyos, ang makaunawa at makatanggap sa pag-ibig po ng aming Panginoong Kristo. Salamat po Ama sa gabing ito, hinangkin namin ang iyong pagsama at patuloy na walang iba nawang maluwalhati at may taas, kundi ang pangalan mo lamang po aming Panginoon Jesus. Salamat po ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi po at God bless po sa ating lahat. Thank you po. Yes.